magkakaroon ng reunion o kaya mga family gathering, naku, nasistress na ako niyan. Naku, ano na naman kaya ang pakikialaman ng mother-in-law ko o kaya ng father-in-law ko. Kamusta po bawat isa? Welcome po muli sa ating Payong Kapatid. At nandito po ulit tayo at nais po namin makaambag sa inyo kung ano may tutulong namin sa mga tanong, sa mga payong dapat ng marahil hinihingi. At nandito po ulit si Kuya Erwin, Ate Tosca. Siyempre po ang inyong lingkod. Kuya Bong! Kuya Erwin. Artista. Pero, Kuya Bong, nabanggit ko kanina ni Kuya Erwin na meron ata siyang gustong i-shout out. Ano shoutout? Shoutout ata sa Welcome Center po ba yun? Oo, mga nagpapabati sa Welcome Center at saka sa Greece. Ayun. Sa Thessaloniki. Ayan Kasi marami nanonood sa atin kahit sa ibang bansa, no? Oo, kahit sa ibang bansa. Talagang sinusubaybayan tayo. Ayan, salamat sa Diyos. Opo, praise God. So, mga kuya, kayo po ba may mga biyanan kayo? Oo naman. Nung araw? No? Opo. Kasi naalala niyo po, nagkaroon po tayo ng episode patungkol sa biyanan. Nung nakaraang episode. Alam niyo po ba na inulan ng maraming katanungan patungkol po sa biyanan ang NGL natin, mga kuya. At napaisip ako, kuya, ewan ko kung tama iniisip ko. Kasi hindi naman normal na pag-uusapan ng biyanan. Kasi naisip ko, kuya, pag naisipan ko ng issue yung biyanan ko, parang feeling ko, masama na akong manugang. Kaya minsan ang ginagawa ko, parang hindi ko na lang iniisip. Pero mga kuya, sa panahon na ito, baka pwede naman natin talagang pag-usapan talaga yung issue ng biyanan. Okay lang mo ba yun? Bakit hindi? So, kung makakatulong ba eh. yun naman ho yung gustong achieve ng Payong Kapatid. Maganda ho na. Yung logo natin. So mga kuya, ready na ho ba kayo sa first question? So mga kapatid, ito na ho ang ating first question. Paano ko mapapatawad ang mga biyanan ko? Nung kinasal po kami ng asawa ko, sila yung maraming inimbita na malayong kamag-anak at kapitbahay pa. Pati pagpili ng ninong ninang, nakialam sila. Nung humindi kami, di pa namamansin or nagtatampo pa. Christian kami. Kaya pinagbigyan namin sa kasal ang ibang bagay. Sinabi na lang din namin na RSVP sana sa mga extra na inimbitahan nila para sure. Sabi ng biyanan ko, sure na daw yun. Pagdating sa kasal, puro bakante sa area ng mga inimbitahan nila. Ang rami kong pain sa araw na yun. Isang beses lang ako ikakasal. Pero pakiramdam ko, nasira ng mga biyanan ko ang kasal namin sa mga pangingialam nila. Ngayon, nakasal na kami ng asawa ko. Pinagdadasal ko, mapatawad ko sila. Pero tuwing nakikita ko sila, na-awkwardan ako. Nakukumpara ko sila sa magulang ko rin kung minsan. Paano ko po mapapatawad sila? At paano ko malalaman na napatawad ko na sila? Yun ang issue. Hindi na lang biyanan yun, pagpapatawad pa yung issue. Ayan, si Kuya Erwin, alam niya. Unang isipin niya, yung kung ano nangyari doon sa kasal niya, hindi naman lahat yun, gawa ng yung decision ng biyanan niya. May kasalanan din sila doon eh. Kasi kung ikakasal ka, ang isipin mo, may budget ka eh. Kaya ito mga imbitahan, itong budget natin, ganito karami lang iimbitahin natin. Dapat ang unang mag-decide yan, yung ikakasal. Pinabayaan nila yung biyanan makialam, wala silang magawa. Ngayon, yung mga inimbitahan naman ng biyanan, hindi sumipot, kaya gumasta sila ng extra. Dahil lang dun. Paano mo papatawarin yung biyanan mo? Ang papapatawad, basically action yan. Di magpakita ka ng magagandang asal sa kanila. Sa biyanan. Kunyari, bibisita ka sa kanila. O kaya kung pamisa-misan, tigaluhan mo yung biyanan mo ng kung ano yung gusto niya. Yung hindi sumasabog, basta yung ano naman ho yan?
kumain, basta nakakain. Yun. Ayun. Yun. Oh, tapos kausapin niya. Yan, isa sa mga mahalaga sa lahat. Kausapin niya. Kahit na mga small talk, kumusta na kayo? Yan. Ang tama. Kasi in terms of forgiveness, no? Kasi dalawa yun eh. Yung biyenan at saka lalo-lalo na bago pa lang yun kasi kakakasal lang ata eh. Now, siguro ang unahin natin, tungkol doon sa bisita. Christian kayo, naniniwala kayo na God is sovereign. So if God is sovereign, then God allowed it to happen. Tama? So if God allowed it to happen, meron siyang dahilan. So you focus on God instead of focusing on your biyanan or yung kanyang. Kasi at the end of the day, kayo nagdesisyon eh. You cannot blame them for your decision. You have to take responsibility or assume responsibility doon sa decision na ginawa mo. Kayo nagdesisyon mag-asawa. Di ba? So, hindi nyo pwede sabihin, kasi sila eh. Hindi na. Parang learn from this lesson, na every time you make a decision, though affected, siyempre may mga factors na suggestion ng magulang, may suggestion na but at the end of the day, it is your decision. Di ba? So, assume responsibility. So, yun, isang bagay yun. Pangalawa, yung na-awkwardan ka pag nakikita mo eh. Kasi nga, feeling mo nga, kasi nakialam pa si kayo eh. Pero hindi, ulitin ko kayo nagdesisyon nun, oo, nagsuggest sila, nagtatampo sila. But still, at the end of the day, ikaw pa rin ang nagdesisyon. Ngayon, siyempre ma-awkwardan ka kasi una-una, ilagay mo sa isip mo, nanay yan ng asawa mo. Nanay mo na rin yan. So you have to honor your parents. Ngayon, kung na-awkwardan ka, normal lang yan dahil hindi pa kayo lubos na magkakilala. Magkaiba kayong pinalaki. Pinalaki kayo ng magulang mo, iba. Kasi ulit sabi mo, makukumpara mo sa magulang mo, magkaiba talaga yun eh. Pero, dahil, kaya lang, hindi mo lang alam, yung magulang na yan, mabuti din yan. Kasi, the mere fact na na-raise niya yung anak, yung napangasawa mo at nagustuhan mo, di mabuting magulang din yan. Kaya lang, marahil, hindi lang kasing komportable ka the way you are comfortable with your parents, with your real parents, di ba? So, learn to adjust. Kasi, yun, kaya ngayon, yung nalaman ko, kung napatawad ko na, unang-una, kalimutan mo na yung nangyari. Although na maaalala mo, pero do not allow yung mga pangyayaring yon to do what is needed as a person who is loving. Dire, pag kailangan nila yung presence mo, nandun ka. Pag kailangan nila ng tulong, nandun ka. Pag kailangan nila ng anumang bagay na alam mo, ikaw ang makakagawa nun, don't ever use yung painful quote-unquote experience mo during the wedding na mahinder ka to do what is necessary or what is good. Kaya overcome evil with good, di ba? So yun. Kaya bigay mo na sila sa Diyos. Di ba? Malay mo. Oo, ako kung pwede lang, may isi-share ko yung aking experience. Kasi nung kinasal kami ng asawa ko, hindi naman talaga receptive yung mga biyanan ko sa akin. Kasi outside of the family, di ba? Nararamdaman ko yun. Kaya ang ginawa ng misis ko, pinakita niya ng malapit kami. Kaya kung sasaktan nila ako, masasaktan din ng misis ko. Pangalawa, tahimik ako sa lahat ng issues. Kung ano man ang sinabi ng biyanan ko, hangga't maaari, ginagawa ko yun. Kung kunyari may sakit, bibili ako ng gamot. Talagang nakakapagpagaling yung gamot. Ibang gamot. Yung na-prescribe talaga ng doktor. Bibili. Tsaka on time. Kaya gusto. Over the years, ako inaasahan ng mga biyanan ko. Kaya sinabi nila sa misis ko, mabuti pa ang asawa mo. Inaasikaso kami. Ikaw, hindi. Yun nga. Laking bagay yun. Over the years, naging favorite nila ako. Yes. Wow! Tsaka isa pa, Kuya Erwin, tamang-tama yung sinabi mo. Kasi, sabi niya, Christian kami. Apo. Sila hindi. Diba? Imagine, you have to win them para sa Lord. Kasi, buti sana kung lang yan, yung ganyan lang yan, matanda na rin yan marahil. Tapos, may buhay na walang hanggan na issue pa rin yan. So,
makita nila na iba ka, na iba itong manugang ko na to sa lahat. Kumbaga kung sakali meron pang iba, di ba? Sa lahat siya ibang-iba. Talaga makikita mo, iba pala talaga mga Christians, no? Ganon, di ba? So, dapat ibigay mo na sa Lord yung hinanakit mo at isipin mo na we are all sinners, imperfect people, saved by God, saved by grace, no? Dahil kay Jesus. Kasi mga kuya, naalala ko, kasi di ba sa CCF merong Go Beyond, di ba? Yung parang may mga missionaries na pumunta sa ibang bansa, minsan talagang sa kasulok-sulukan ng mundo para lang mag-share ng gospel. Naisip ko, pwedeng hindi na tayo pumunta doon. Pwedeng doon na tayo magsimula sa doon na mission field na pala, yung biyanan pa lang natin. Kasi nung umpisa, mga kuya, nung wala pang mga issue, ang introduction mo, may biyanan. Ganyan. Nung nagka-issue na, ang pagka-introduce mo, in-loss ko po! Ayan, ganun na. Ganun ba ginawa mo? Hindi ho, joke lang. Joke lang ho. Parang ng bugso ng damdamin. Kasi kung ano nasa puso, yun na lumalabas. Yes. Tatawag mo sa in-laws. Tapos biglang outlaws na sila. Ay, grabe naman ho. Hindi, ang ibig sabihin ng outlaws, nasa labas ng bahay. Tama ba? Labas ng batas yun. Joke lang kasi naman mga kuya. Pero totoo yun. Tama ka. Tama yung sasabi mo na minsan, gusto nating mag-win sa labas, yung mismo nandiyan na Opo. Hindi pa natin win. Pero very challenging kasi, di ba? Sabi nga ni Jesus, no prophet is acceptable in his own hometown. Yes, So, very challenging. But it will, pero eventually, naniwala rin naman kay Jesus sa James. It takes time. Di ba? Eventually, mga kapatid, di ba? So, si Jude, di ba? Si James. So, naniwala din eventually. Pero ayun nga rin, ganun din, siguro in time, the more they see Jesus in you, the way you behave, the way you deal with them, di ba? Makita nila, kakaiba talaga to. Yun. Yung sasabi ko, Erwin. Pero mga kuya, I'm trying to, if I'm gonna place myself dun sa wife, kung magkakaroon ng reunion o kaya mga family gathering, naku, nasa-stress na ako niyan. Naku, ano na naman kaya pakikialaman ng mother-in-law ko o kaya ng father-in-law ko. Hindi, kuya, I'm just trying to be real. Kasi kung sa kasal nga, nakialam sila lang mega-mega, baka pati sa ibang aspeto ng buhay ko, pakialaman din nila, baka pag inulit nila, baka hindi ko na talaga mapalampas. Tama. Biruin mo, inulan ng ating NGL patungkol sa mga biyanan. Kasi hindi po ito normal na pinag-uusapan. Yes. Kasi ganito yan mag-uusap kayo mag-asawa Kasi total nanay niya yun, magulang niya yun, o tatay niya yun, yung asawa mo, malaking factor din yun to discuss with them. Kasi mas kilala niya yung magulang niya kaysa sa'yo. So, kailangan mag-usap kayo kasi ano mang disrespect gawin mo, parang dinidisrespect mo rin yung asawa mo. Hindi maganda yun. So, mag-usap kayo. Di ba? Pag-usapan nyo, total pareho mga Christian, di focus kayo on winning both of them, yung both the parents. Di ba? Parang yun ang dapat heart ninyo. Dapat maipakita mo sa mga magulang mo at sa kasabianan mo na iisa kayo mag-asawa. Hindi pwede yung asawa mo kakampi doon sa magulang niya tapos iba sa'yo. Hindi pwede yun. Pero mga kuya, paano lang po, kung sakaling nagkaroon naman ng insidente na yung asawang lalaki, ang kinampihan niya, feeling ng wife, yung mother-in-law. Ayan, mali. At yung wife feeling, kayo na naman kasama ng mami mo. Pinakasalan mo ko, pero kayo naman nagdidesisyon. Parang nanonood ka kay drama. Mahilig ako sa k-drama. Pasensya na, lumalabas mo sa mga... Pasensya na, mga kapatid. Kaya ngayon iniiwasan natin Mali yun Mali yun. Hindi dapat ganon. Kasi oras na kumapi ka sa magulang, wala na, hindi nabuo yung pamilya mo. Ay? Kasi kaya dapat lilinawin mo. Una, kahit sa mag-asawa, priority nyo na isa't isa next to God. Ngayon, kung sakali man mali yung asawa mo, tama naman talaga yung magulang mo. Yun nga. Just in case na mali naman, pag-uusapan nyo mabuti. Kanyari, ano ba sa palagay mo? Bakit ba parang feeling mo mali yung magulang ko? Ano ba ginawa nila? Sige, tingnan natin. And from the scripture, ano sa palagay mo? Yung gano'n, let her see. Or either way, kahit yung lalaki, let him see. From the scripture, kung ano tama ba o mali yung ginawa nila. Di ba? Kasi, tatandaan nyo, they are to respect their parents, Both yan, parents mo na yan,
Kahit na biyanan mo yan, parents mo na yan. So you have to honor them. Don't just don't just be obedient but honor. Importante yung honor. So mga kuya, total dito na tayo sa topic ng biyanan. Meron din hong nagtanong na si Angel, okay lang ho ba? Sabi po, yung biyanan ko, pakialamera sobra, pati pagbigay ng asawa ko, pera, pinakikialamanan. Dapat daw magbigay asawa ko sa kapatid niya na walang work pag nanghingi, kahit pang bisyo, gimmick, inom, vape, para daw ma-build relationship. At pag may kailangan siya, ibabalik tulong sa kanya. Tama ba yung mindset na yon? So mga kuya, alam ko, yung sa buhay mag-asawa, usapang budget, mahirap na. Pero kung pati yung mother-in-law kasama sa usapang budget, Dapat ang may say dun sa budget, yung mag-asawa, hindi nakikialam yung mga magulang doon sa decision nila. Yung pagtulong, ano na yan by grace yan decision nila. Kung gusto nila tumulong, okay. Pag hindi naman, dahil konti lang yung pera nila, wag naman nilang sabihin na nagdadamot. Hindi naman ganoon. Yeah. Siguro gano'n. Hatiin natin. Yung role ng biyanan, doon muna tayo. Sabihin natin, una mga biyanan, nung nag-asawa yung mga anak nyo, give them their freedom. Di ba? Kaya nga, di ba, parang tinatanong yan sa mga magulang. Di ba? Parang binibitiwan nyo na ba yung anak ninyo para sila magkaroon ng bago ng pamilya, di ba? Makapagtaguyod na sila ng sarili ng pamilya. So, kaya sabi nga nun, man shall leave his mother and cleave to his wife. So, nire-release ng magulang dapat yan. So, yung mga biyanan, release them. You may suggest, but you cannot tell them what to do. Tama. Ngayon, sa mga anak naman, kunyari, kung ikaw yung anak nung biyanan, siyempre biyanan, di ba? Ikaw yung pinaka-anak. Dapat, ikaw na mismo ang magpapaliwanag sa magulang mo. Sabihin mo, naintindihan ko yun, we want to build relationship. Pero, again, yung pera, hindi sa pinagdadamot ko, ang tatanong ko lagi, nakakatulong ba to sa kapatid ko? Kasi kung sakali nagiging independent na siya masyado, magiging tamad, magiging hindi na rin tulong yun, di ba? Hindi na rin tulong yun. Kasi, sabi mo, magbibisyo pa, wala pang trabaho. Parang hindi ka na nagbigay ng tulong nun. Lalo mo sinisira yung buhay ng iyong kapatid. Di ba? So, papaliwanag mo yun. Ngayon, whatever way of paggamit ng pera, pag-uusapan, kasi mag-asawa yun Hindi naman masamang tumulong sa mag-anak. Pero nag-a-agree kayong parehas. Nag-a-agree kayong parehas. Katulad ng asawa ko, bibigay siya ng halimbawa ng pagkain. Nagtatanong siya sa akin, okay lang ba magbibigay ako sa nanay, sa tatay? Of course, di ba? Hindi ka naman tatanggi sa ganun Kaya lang minsan, kung ibibigay niya, tapos mayroong halimbawa lang, nakita ko may nangangailangan, sasabihan ko rin, unahin na natin ito nangangailangan. Total, hindi na, gusto lang natin sila patikman, pero ito talagang gutom. Di ba? Napapag-usapan yun. Ganun naman yun Ayun. Kasi pera nyo ng dalawa yun. Hindi nyo na pera ng isang ng anak lang Pera nyo ng dalawa. Kaya yung mga magulang, isipin nyo, yung anak nyo, nung nag-asawa siya, hindi niya na pera lang yun. Pera lang mag-asawa. Tama. Joint account ba? Parang gano'n. Conjugal property. Conjugal property. So, ayun po. So, doon po sa, merong issue po sa kanilang biyanan, paano po nila i-approach yung biyanan nila? Awkward na nga Parang, baka feeling nila pag lumapit sila, attack sila. Paano po maipapayo nyo dun sa mga, lalo na kung mga bagets pa sila, di ba? Siyempre, paano kaya approach yung mother-in-law ko, yung father-in-law ko? Paano po kaya magandang approach? Ako kung Christian siya, siyempre, ipagpipray niya lagi mother-in-law niya, father-in-law niya. Kasi, hindi mo kontrolado ka lang maging gagawin. Maging ikaw, pagpipray mo yung sarili mo, na just in case meron silang gawin na makasasakit sa'yo, ready ka rin. Kaya nga kahahagi ng prayer, lead me not into temptation, but deliver me from evil. Kung maaari man, huwag niyo pong payagan kung sakali man ng anything na masasabi niya na masasaktan ako. Kung sakali man, total nangako naman ng Diyos that He will not let us be tempted beyond our strength.
yung handa ako, kaya kong hawak, kaya kong tanggapin. Yan. Alam mo, yun ang ganda sa Christian. Meron kang salita ng Diyos sa pangahawakan at may Diyos kang pangahawakan. No? Ang problema, kung hindi Christian, yun, ibang usapan na naman yun. Kung hindi, yung buhay mo, hindi nakatalaga kay Jesus, hindi nakatalaga sa Panginoon Diyos, obviously, malaking problema yun. No? Paano ka maging awkward ka sa magdanan mo? Practically, of course, sasabihin mo lang, think positive. Maging isipin mo yung kabutihan ng magulang mo kaysa yung kalang kamalian at kakulangan. O, di ba? Pero, ang talaga makakatulong sa atin, siyempre, ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Andiyan ako, panalangin. Siyempre, may kalakip na gawain yan sa'yo. Yung biyanan ko, kung paano siya naging close sa mother ko. Kasi noong una, headstrong itong aking nanay. Controlling yan, medyo controlling. Pag nag-uusap sila, o kaya lalapitan ng aking asawa yung biyanan ko, sumasama ako para ipakita ko sa nanay ko, ito kakampi ko. Pag inaway mo to, ako ang kaaway mo. Ayan. You're one. Yes, oo. Yun naman ang essence ng marriage. Yes. Kaya doon pa lang, you lay the groundwork na kung sino talaga mahalaga sa buhay ng anak mo. Siyempre yung asawa niya muna, unahin niya. Kaya, na-realize din ng mother ko, yung influence ng asawa ko. Kasi yung asawa ko, kumo ako panganay sa mga lalaki, yung asawa ko, kinakausap niya yung mga in-laws ko din. Yung mga asawa ng mga kapatid kong lalaki. Tsaka nalaman nanay ko, yung asawa ko pala nag-i-influence doon. Teamwork. Kaya, siyempre, ginagalang din niya ng nanay ko. Hindi niya basta-basta anuhin yung mga magsasalita sa asawa ko kasi makakarating yan sa mga in-laws ko eh. So, speaking of that po, paano po kunwari ako po yung girl or tapos okay lang ba sabihin ko sa parents ko na alam mo, mama, papa, meron akong pinagdadaanan sa biyanan ko eh. Okay lang ba sabihin ko sa parents ko yun? Hindi kaya mag-away silang yung parents ko kasi yung baka binigay-bigay ko yung anak ko sa iyo tapos eto nagdadrama na naman ako kasi binigay-bigay ko yung anak ko tapos ganyan na din mga sisapitin ng anak ko. I mean, how should the parents of the wife or respond to this situation? Dapat ba makialam ang parents? Alam mo, maganda yung tinanong mo, no? Kung hindi naman makakatulong sila sa problema, huwag mo silang kikwentuhan. Ay. Wow. Kasi chismis yun eh. Ay, chismis na ho. Parang siniraan mo na rin yung yung biyanan mo eh. Kasi, ba't mo sinishare, di ba? Kanyari, gusto mong gumaan yung loob mo. Pero tanong, tutulong ba silang maayos yung relationship nyo? Like, pupuntahan ba ng magulang mo yung biyanan mo para kausapin, para doon sa issue? Hindi naman eh. Ay, hindi ba? Siyempre, mag-aaway lang yan. Mag-aaway ho. So, unless close sila, unless magkaibigan sila, na meron kasi mga ganun na magkaibigan eh, di ba? Pero kung hindi sila magkaibigan, paano? Di parang nag-create ka pa ng digmaang sibil. Delikado yun. Sa akin, pa rin. Kumbaga, yun nga, lumapit ka sa sa biyanan mo, talaga i-win mo rin sila. Igalang mo kasi yun eh. Ngayon, alam mo, okay din sana kung yung magulang mo, trusted mo na hindi sila maninira, kundi mga away. Magbibigay sila ng payo. Kasi nagbigay ng payo eh, di ba? Kasi kunyari ako, yung mga anak ko, open naman, yung anak ko may asawa na, open naman sa akin, pero nagbibigay ako ng payo para anong gagawin. Hindi, pero yun, generic yun. Ayoko masira yung isip ko patungkol doon sa biyanan niya o whatever kasi mababait na tao yung mga yan. Kaya lang hindi lang kami masyado magkakilala pa. Minsan yung expression natin,
ng kabaitan, magkakaiba din eh. Opo. Di ba? May magkakaiba din eh. Di ba? Iba-iba expression. Kumbaga, kung ang love ay may iba't ibang language, di ba? Ganun din yun. Mayroong different ways of expressing yung ating love for the person. Tama. Thank you mga kuya. So, maniniwala po ba kayo words of encouragement na? Pasensya na, medyo madrama ko po yung Actually, nakakatawa. Minsan nanood po kami ng Payong Kapatid ng asawa ko, replay syempre. Sabi pa naman ng asawa ko, tapos na kaagad. Sabi ko na, gano'n talaga when you're having fun. So mga kuya, ito na last 5 minutes. Marami pa naman kayo masasabi tungkol sa relasyon sa biyanan. Ayun! So, pero hindi ko nasasabihin. Meron ako kay kwento sa'yo. Naalala ko lang. Yung asawa ko, yung nanghiram yung biyanan ko ng pera. paano nga hindi niya nasabi sa akin, no? Ay. Tapos sinabi niya, pinagalitan ko. Ay. Sabi ko, ba't mo pinahiram? Nagulat. Ang biyanan, ang nanay mo, hindi pinapahiram. Binibigyan. Ayun! Bawi ka agad! Yes, let's go! Kasi nanay natin yan eh. Kailangan. Kung meron naman tayo may tutulong, patulong na natin. Huwag na yung ganun, papahiramin mo. Galing naman, no? Yan, tip po yan. So, kapatid. Biglang tinawag na kapatid. So mga kuya, kung may problema, may solusyon naman. Pero mga kuya, for our words of encouragement, how can we put Jesus in this area of biyanan manugang wars ba yan? Ayaw ko parang, how can we see or put Jesus in the center of that? Paano po kaya? How does that look like? Tulad na nasabi ni Kuya Bong, kailangan ng panalangin yan. Always yan. Every day, and always yun. Papanalangin mo yung biyanan mo. Yung panalangin na very positive. Unang-una sa lahat na makakilala sa tunay sa Panginoong Hesus at magampanan niya yung kanyang talagang role as biyanan. Iba kasi pag biyanan, medyo yung mga iba nag-iiba ang timpla ng nila kasi power yan and influence eh. But ang sabi ng Biblia dyan, alam ko, nasabi ko na ito noon in previous episodes eh, sa Hebrews 13:4. Yun ang favorite kong verse na i-quote kasi. Let the marriage be honorable to all men. Iyon lang ang first part ng, meron pang second part yun, pero iyon ang gusto kong emphasize. Let the marriage be honorable to all men. Ibig sabihin, lahat ng tao kailangan respetuhin yung marriage. Whether biyanan pa siya, whether kaibigan siya, or church member, kailangan igalang niya yung pag-aasawa ng isang tao. Ganon din. Kaya yun ang parati kong binabanggit tuwing kinakausap ko yung mga senior citizens. Kunyari, nagbibigay ako ng devotion, senior citizens, may nag-renew ng vow na mga matatanda na, mga 80 years old, ganyan. One of the things that I always remind them is yung Hebrews 13:5. Dapat igalang niyo yung asawa, yung pag-aasawa ng mga tao na sa paligid niyo, lalong-lalo na yung anak niyo. Thank you. Siguro, napakahalaga po nito. Sabi ni Jesus, love your enemies, di ba? And bakit? Kasi ilagay na natin sa worst case scenario. Hindi mo naman kaaway ang biyanan mo. Magulang mo yan. Now, if God commanded us to love our enemies, how much more kung itong biyanan natin na ikuturing nating magulang natin, ikalawa nating magulang. Kasi magulang ng asawa mo yan eh. Kung mahal mo yung asawa mo, yung mahal ng asawa mo, mahal mo din. Maliban na lang may mahal siyang iba, masama yun. Pero ito ang pinaka-importante. You follow Jesus. Kaya nga, minsan, ang hirap makitungo sa ibang tao kung hindi natin alam talaga yung pakikitungo ni Jesus sa atin. Si Jesus, He gave His all. He left the comfort of heaven, sacrificed Himself, coming here on earth, experiencing hunger, experiencing talagang yung coldness, lahat ng mga na-experience nating masasakit sa ating pagkatao. Na-experience na yun. For what reason? Dahil mahal niya tayo. Pinatawad niya na tayo. Pero alam niyo ba kung sino tayo sa Kanya? We were His enemies.
Kaya sabi niya, while we were still enemies of God, Christ died for us. Diba? Namatay siya para sa atin, para iligtas tayo. Kaya naman, ganun din ang ating pakikitungo sa kahit sino mang tao, lalong-lalo na sa ating mga biyanan. Thank you po mga kuya. Grabe. Ayan po ang bagong K-drama episode. Payong kapatid. So kuya, hindi na wala kayo patatagalin. So tagline na. Kahit anong maranasan nyo sa bahay, kahit umulan, umaraw, bumagya. kung kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid. Mga kapatid, alam niyo po, masaya po kami nakakasama namin kayo every Tuesday and every Saturday. Pero syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? So okay lang po bang sabihin ko po sa inyo ang ating mga social media pages? Syempre, unang-una sa lahat, meron po tayong Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube, Payong Kapatid PH, at syempre po, sa mahilig mag-Spotify audio, di ba? Meron po tayo sa Spotify podcast. At syempre, meron po tayong NGL. Ito po ay pwede kayo magtanong anonymously. So ito po ay meron tayong NGL link at meron po tayong NGL QR code. Ayan po, just scan the code lang po mga kapatid. At syempre po, may bagong-bago po tayo Instagram account. Yan po yung mga request ng ating mga kuya. So, paano po tayo mag-IG? Punta po kayo sa Instagram account at mag-download na po kayo ng Instagram and follow us at payongkapatid.ph. Kung mahilig po kayo sa mga inspirational content, yung mga nakakagaan ng loob, ito po ay para sa inyo. So mga kapatid, masayang-masaya kami at lagi tayo nagsasama-sama at syempre, blessed na blessed tayo sa payo ng ating mga kuya at lalo pa tayo lumago sa ating relationship with Jesus Christ. So mga kapatid, see you soon!